O anyway mga kababayan, dumako tayo doon sa confidential funds daw ang ginamit para doon sa mga reward money. Alam niyo po, hindi lang po ako yung nagsasabi nun, hindi lang po ako yung nakaisip nun, pati po yung mga congressman natin, iniisip po nila mga kababayan na yung ginamit o pinambigay ng mga reward money para po doon sa mga nakakategi ng mga adik-adik daw. Daw ha? Kasi hindi naman lahat sigurado silang adik o sigurado silang tulak. O, eto pakinggan po natin mga kababayan yung balita patungkol po dyan. Pagpatay sa ilang lokal na opisyal. Aya. Ito ba yun? Game. Muling bubuksan ng Philippine National Police sa mga kasong pagpatay sa ilang lokal na opisyal nung kasagsagan ng war on drugs. Imbisigahan naman ng House Quad Committee kung nagamit ba ang confidential funds noong Administrasyong Duterte bilang pabuya o reward sa mga pulis na nakapatay noong drug war. May unang balita si Jonathan Andal. Confidential funds po mga kababayan, kumbaga kalimitan pong ginagamit yan para po laban doon sa terorista, kontra terorista mga bossing no? Doon po madalas gamitin yan. Unang-una kagaya ng saan ba dapat ginagamit yan? Example, yung mga abu-abu na yon na mga nasa bundok po, gustong makuha, gustong mga mahuli na, gusto nang tapusin. So ngayon, isa-surveillance yung lugar kung saan yung kuta nila, kailangan ng mga, yung tipo ba, hindi naman pwedeng gumamit ng truck ng militar dyan, hindi naman pwedeng gumamit ng sasakyang panggobyerno dyan, kailangan pribado, no? Yung mga pagrenta ng mga sasakyan na yon, yung mga pagrenta po ng mga bahay na malapit doon sa mga kuta ng mga yon, doon po ginagastos yung confidential fund. Kaya sinabing confidential, hindi pwede mo nang sabihin sa publiko upang hindi masunog yung kanilang magiging operasyon. Kaya lang, hinihinala po ng ibang mga kongresista, hindi po doon ginamit. Mukha pong nagamit pang reward dito po sa mga tumetegi ng sinasabi nila mga adik at pusher daw yung natetegi nila. Hindi sila sure. Tuloy. Ayan si Garma umiiyak Ang ibinulgar na kalakaran, perang pabuya umano sa bawat napatay sa drug war noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gustong malaman ngayon ng House Quad Committee, saan nanggaling ang pinamahaging pera? Ayon sa isa sa mga chairman ng komite, posibleng kinuha ito mula sa intelligence funds noon ni Duterte. Ayan, di ba mga bossing? Sabi nung kaibigan natin na si Archie Berroya, totoo naman yun. Taxpayers' money. Pera natin pinang-reward sa pagbira sa ibang inosenteng taong bayan. Ang lupit ni ex-president. Nako po. Di sangkot pala tayo dun. Siyempre hindi. Diba? Hindi naman tayo yung nag-push nun Kung ganun nga po, mga kababayan, kung ganun po, mga kababayan, nako, maling-mali yun. No? Biruin mo, paano kung nagtatax din yung binira nila? Tax ko, pinambira sa akin. Yari. Tax ko, pinangtegi sa akin. Kaya lumabas na investigahan yung Intel Fund ng former president because Rohina Garma told us na doon ang galing sa Malacanang yung pera. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. Kasi Malacanang, mga bossing, doon po sa ipinakita ni Garma, nandoon po ang pinaka-pinanggagalingan ng pera, nandoon ang litrato ng dating Pangulong Duterte. Pababa po kay Bongo. Noong 2017, sabi nga nandito yun meron akong kopya nun. 2017, hanggang matapos ang termino ng presidente, ng dating Pangulong Duterte. From 2016, 500 million. Noong 2017 na, bigla nang naging 2.5. Naging letter B na hindi na letter M. 2.5 billion na. Sunod-sunod na yun. Lahat hanggang matapos ang termino, 2.5 billion at naging 4.5 nga yung bandang huli. So, iniisip nila, mukhang dito sobra-sobra, mukhang dito umaapaw
ang budget baka dito kinuha yun. Sabi ni Frozen Soul, tapos higher pa ang protection money galing sa mga friends nilang drug lord. We're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Ipapatawag ng Quadcom ang COA o Commission on Audit para mabusisi ang intelligence funds ni Duterte sa kanyang administrasyon. Titingnan natin kung paano yung lumabas yung bulk ng pera. Kasi doon sa first 2 months ata, nakita namin, parang merong sudden increase From the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung Intel Fund. From a certain months lang ata, parang medyo malaki na gamit. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, Nandito pala yung sinasabi natin. Ayan, 2016, 500 million. 500 million pesos ang confidential at intelligence funds ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2016. Hati sila dyan nang sumunod sa kanyang si Duterte. Nang ang Duterte administration na ang gumawa ng budget para sa taong 2017 hanggang 2019, lumobo ng 5 beses o 2.5 billion pesos ang Confi at Intel funds. Lumaki pa ang mga ito sa 4.5 billion pesos mula 2019 hanggang 2022. Yan. Siyempre, ikaw, iisipin mo, saan kaya galing doon? Saan kaya ang budget? No? Hindi naman po siguro galing sa bulsa ng dating Pangulo yung pinang-re-reward. Diba? Nandiyan, ayan, 4.5 billion. Diba? Sobra-sobra. Dito natin kunin yan. Tegihin si ganito, tegihin si ganyan. Kung kukwentahin nyo po yun, mga kababayan, ilan po ba? Ilan yung sinasabi na nategi nung panahon ng EJK? Parang nasa 20,000. Sabihin na natin 20,000. 20,000. No? Pag kinwenta mo yon, kasi ang range nila is nag-uumpisa sa 20,000. Tapos, ang pinakamataas, 1 million. Kwentahin natin, no? Sa pinakamababa. 20,000 times 20,000, 400 million, mga kababayan. Yan yung pinakamababa. Ngayon naman, kwentahin natin sa gitna. 20,000 times, sabihin mo ng mga 400,000 lang. Yun yung kalagitnaan. Naku, nasira na yung calculator ko. Iba na yung lumabas. So, sa madaling salita mga bossing, 400 million, no? Saan naman kukunin yun? Pinakamababa pa ho yun. Mga boss, pinakamababa pa. Ang pinakamalaki mga bossing, 1 milyon. No? 1 milyon, isang ulo, ha? Ang laking pera nun, ano? Sumasailalim sa audit ng COA ang mga Confi at Intel funds ng Malacanang pero hindi sinasa publiko ang detalye ng findings dahil sa posibleng epekto nito sa national security. Kaya ngayon pa lang, tingin ni Fernandez, mahihirapan silang imbestigahan ang Intel funds ng dating Pangulo. Sabi niya pwede nilang gawan ito ng batas batay sa kanilang investigasyon. I think it's high time that we have to strengthen yung policy ng COA natin. Talagang merong gantong abusive intent doon sa paggamit ng Intel fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up pa yung pagliliquidate. Ang PNP naman Sabi, magugulat ka sa interview kay Bosita. Diyan sa video na yan. Aba, makikita pala natin si Colonel Bosita dito. muli raw iimbestigahan ang tinaguriang cold cases o mga kaso ng pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Kasunod yan ng revelasyon ni dating Police Colonel Royina Garma na may mga pulis umano na sangkot sa pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili noong Ayan po mga kababayan, ano? Lahat yan sisiya sa atin ulit. Lahat po yan iimbestigahan po ulit, bubuksan yan. Nagulat na lang no? Biglang lumabas doon sa bibig ni Garma. Isang grupo po ang tumira kay Antonio Halili. Di ba? Biglang nagulat lahat sarado na, biglang okay bigla tayong nagkaroon ng lead At ipapatawag po yung nabanggit na pangalan na yun, mga bossing. 2018. Titingnan nga natin na kung sino yung mga na-involved na mga, particularly the elected officials and other well-known personalities na namatay during the height of the anti-drug campaign during the time of the previous administration.
Iniimbestigahan na rin ng PNP ang itinurong police official ni Garma na sangkot umano sa pagpatay kay Halili. Siya si Police Captain Kenneth Albotra na nakatalaga sa Police Regional Office 7 sa Central Visayas. Isang Kenneth Albotra ang nakapanayam ng GMA Integrated News na nagsabing hindi totoo ang alegasyon ni Garma. To be fair to him, although sinasabi niya na hindi siya yung tinutukoy, but definitely he will be questioned with respect to this case po. Itong unang balita, Jonathan Biruin nyo mga bossing, no? Kung died na ako. Tingin nyo, kung nagkapalit yung sitwasyon, si BP Sara, no? Yung tumayo bilang pangulo nung eleksyon. Tapos si PBBM ang tumayo para sa pagka-vice-presidente. Tingin nyo, maririnig kaya natin lahat to? Madidiscover kaya lahat ito? Malamang sa alamang hindi. Ano po? Yun nga yung isinisigaw ni Pantaleon Alvarez eh. Usapang China. Sabi, gusto nyong mapatahimik ang China? O, pababain nyo si PBBM. Iakyat si Inday Sara Duterte. Naku. O, di ba? Sabi ni Frozen Soul, naku sir, negative. Malabo nating marinig yung mga ganyan. Di ho ba? Kaya nga iniisip na din ho ng mamamayang Pilipino. Siguro kaya mga nagmamadali itong agawan ng posisyon si PBBM. Mapababa si PBBM. Kasi nabubuko yung mga ganito pong issue. Ano? Nahuhuli yung mga ganitong issue. Siguro kailangan na nilang patayin ang sunog. Oh, dahil masyado nang umaapoy. Oh, di ba? Kaya ngayon, ang diskarte nila yung mautog. Kaso po, mga kababayan, wala. Hindi nag-work. Wala namang uma-attend eh. Paano mag-work yun, di ba? Wala naman hong mga pumupunta. Oh, nagkaroon naman sila ng EDSA. Wala din ho. Pati yung sinasabing 8 milyon ni Kibuloy na mga miyembro ng kanyang KOJC. Wala din ho. Oh. Kaya wala. Di ba? Walang nangyari. Ang Pangulo nakaupo pa din hanggang ngayon. Sabi ni Asteroid Destroyer, mautog, mga tao na untog. Anyway, mga bossing, hay nako.